seated. Good morning, my dear brothers and sisters, and welcome to the Manila Cathedral, especially those who are first-timers. And also, I would like to welcome those who are following us online, whether they are at home, their workplace, or even traveling. My dear brothers and sisters, many of you have keys, susi, in your pocket, or maybe in your bag. Pakikapanga, baka nawawala na ang susi. Susi ng bahay, susi ng kotse, susi ng inyong kahadiyero, taglay ang inyong mga kayamanan. Our first reading and gospel today speak about keys, susi. For example, from the first reading from the book of the prophet Isaiah, the Lord said to the king, I will place the key of the house of David on Eliakim's shoulder. I will place the key of the house of David on his shoulder. And in the gospel, we heard Jesus giving the keys to Peter. I will give you the keys to the kingdom of heaven. My dear brothers and sisters, I invite you today to reflect on the importance of keys. Keys represent responsibility, authority, and trust. The key is a gift, but also it is a responsibility. Sa Tagalog, ang susi ay regalo at isang responsibilidad. The key symbolizes trust. When I give you the key of my house or you give the key of your house to a friend, it means that you trust that friend. Pag ipinahiram ninyo ang susi ng kotse sa inyong kapatid, it means may tiwala kayo sa inyong kapatid. Ang susi ay isang tanda ng pagtitiwala. Pero, ang susi ay isang ipinagkatiwala lamang. The key is entrusted, not possessed. When Jesus gave the keys to Peter, He did not give the kingdom to Peter. He gave the keys to the kingdom, not to own the kingdom, but to serve the kingdom. So ganun din, yung susi na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito'y hindi atin. Ito'y ipinagkatiwala din sa atin. Pinagkatiwala lamang sa atin. Halimbawa po, sa mga magulang, binigyan kayo ng Diyos ng anak, yan ay hindi ninyo pagmamay-ari. Kayo ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos upang alagaan ang inyong mga anak. They are not your investments. Kasi kuminsan merong mentalidad ang ilang mga magulang, hindi lahat, no? Pero ibang mga magulang na mag-aanak ng marami kasi kailangan niya na pag lumaki ito ang tutulong sa kanila para sa buhay. Kaya nga sa probinsya, maraming mga anak kasi katulong ang mga bata sa bukid. They are not possessions. They are not investments. They are gifts being entrusted to you. Yung mga guro, may mga ibang guro siguro dito, sa inyong mga estudyante, ang magulang, ipinasok ang kanilang anak sa paaralan, ipinagkatiwala ng magulang ang kanilang mga anak sa mga guro. Kaya nga ang tawag natin sa mga guro ay pangalawang magulang. Hindi sila ang may-ari ng kanilang mga mag-aaral. Sila'y mga pinagkatiwalaan lamang. Just as the keys in the first reading and the gospel
tell us they are entrusted to us, they are not possessions. At kami din po mga pari, kapag ina-assign sa kanilang mga kanya-kanyang misyon, sa iba't ibang parokya, sa ibang paaralan, hindi ako ang may-ari sa inyo. Hindi ako ang may-ari sa kawan. Ang Diyos ang may-ari ng kawan, ang Diyos ang may-ari ng bayan, ang pari ay katiwala lamang sa kawan. I hope that is very clear to us. When we are given keys, we are being entrusted with something, but we do not own them. The second is, the key is meant to open doors. Di ba? Pagpapasok ka, nakalak, meron kang susi. Pag ito ipinasok mo sa pihitan, nabubuksan ang pintuan. Nakapapasok ka sa loob ng kabahayan. Nakapapasok ka sa loob ng sasakyan na paaandar mo ang sasakyan. Keys, when given to Peter, were meant to absolve sins, to open God's mercy, to open God's love. And therefore, my dear brothers and sisters, for those who are given keys, parents, teachers, church leaders, the question is, to what door you are leading the ones entrusted to you? May ibinigay sa iyong susi para sa isang pintuan na nagbubukas ng pintuan. Ang tanong ay, ano ang naghihintay sa inyo doon? Saan natin dinadala ang mga ipinagkatiwala sa atin? Anong mga pinto ang binubuksan natin para sa kanila? Yung bang mga pinto ang iyon ay magdadala sa kanila sa kabutihan o magdadala sa kanila sa kapahamakan? Kayong mga magulang na naririto, anong mga pintuan ang ibinubuksan ninyo para sa kanila? Are these doors to opportunities? Are these doors to knowledge? Are these doors to knowing God more? Kaya natutuwa ako kapag may mga bata na dala-dala ng kanilang mga magulang sa loob ng simbahan. Binubuksan nila ang pinto para sa mga batang ito patungo sa Diyos. Kaya okay lang po sa akin kung may mga bata na medyo nag-iingay, naghahabulan, kasi mas mainam na yung nasa loob sila ng simbahan kaysa sa ibang lugar. Saan nyo dinadala ang mga ipinagkatiwala sa inyo? Anong pintuan ang binubuksan ng inyong mga susi? Alam nyo, nakakalungkot sapagkat nitong linggong ito, 2 kabataan ang patay sa Ateneo de Zamboanga at ang kardinal ay naglabas ng isang mensahe ng pakikiisa sa trahedyang nangyari. Ang dami nating mga tanong. Paano siya nakakuha ng baril? Ano yung naglalaro sa isip niya? At ang nakakagulat pa, nire-record niya, no? Parang Facebook Live. Nakikita kung saan siya pumunta. Nakikita yung pagbaril. At yung mga bata, hindi siya pinansin kasi akala ng mga bata, drill. Totoo na pala. Yung mga ganong nangyayari sa ating mga kabataan ay dapat na magtanong, nagbigay sa atin ng tanong, ano ba yung mga pinto na binubuksan natin para sa kanila? Tayong mga matatanda, tayong mga nakatatanda sa kanila, ano ba yung pinto na binuksan natin para sa kanila? Pinto ba ito ng karasan?
Pinto ba ito ng mga pagmumura? Pinto ba ito ng normalisasyon ng pagpatay? Sabi nga kung anong itinanim, yun ang aanihin. Kung ang itinanim natin ay galit, galit ang ibubunga nito. Kung ang itinanim natin ay pagpatay, pagpatay ang ibubunga nito. Kung ang itanim natin ay kabutihan at pagmamahal, kabutihan at pagmamahal ang ibubunga nito. My dear brothers and sisters, sincerely I would like us to ask ourselves, what doors are we opening to our young people? At sa bandang huli, ang susi ay hindi lamang nagbubukas ng pinto. The key also carries the responsibility to close. Hindi lamang nagbubukas, may mga panahon ding dapat na isara ang pinto gamit ang susi. Bakit? Kasi nga sabi ko nga kanina, hindi lahat ng pinto naghahatid sa mabuti. Dapat na itong isara. Hindi lahat ng pinto ay naghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay. Dapat nating isara ito. Hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. May mga pintuang dapat nananatiling nakasara. You know, sometimes we Filipinos are a little bit shy to say no. Ganyan tayo Ayaw nating makasakit ng damdamin, kaya ayaw natin ng tahasang pagsasabi ng hindi. Pag inimbitahan kayo sa isang party, sasabihin nyo, titignan ko. Yan, di ba? Yung mga ganyang sagot. Susubukan ko. Kasi sa totoo lang, ayaw naman niyang pumunta. Kaya lang hindi niya masabi yung no. Nahihiya siya. Yung amor proprio sa ating mga Pilipino, malakas yan Kaya kapag yung may inimbitahan kayo at sinabihan kayo, sige, titignan ko, susubukan ko, burahin nyo na yung pangalan nun. Kasi malamang hindi yun darating. But my dear brothers and sisters, sometimes we have to have the courage to say no, to close the door. Because no can also be an expression of love. Kung humihingi ang isang bata, ang inyong anak ng isang bagay na alam niyong makasasama ito, sabihin niyo, anak, hindi pa panahon. Hindi pwede. Say no. Not because you do not love the child. Say no because you love the child. Huwag niyo sabihin, ay Father, mahal ko kasi yung anak ko kaya lahat ng gusto niya ibinibigay ko. Mali yun. Mali yun. At yung mga bata at mga anak, kapag kayo'y hinindian ng nanay niyo, tatay niyo, huwag kayong magtatampo. Kasi yung paghindi ng inyong magulang ay maaaring tanda ng kanilang pagmamahal sa inyo. Learn to say no. Learn to close doors that should not be open. My dear brothers and sisters, we reflected on keys. But you see, at the end of our life, the question is not, how many keys did I possess? Hindi naman yun na itatanong ilan bang susi ang nagkaroon ka? But rather, we would be asked, how faithful
how faithfully did I use the keys that God entrusted to me. Hindi dami ng susing ibinigay sa atin, kundi kung paano natin ginamit ang mga susing ipinahiram sa atin. Amen.